Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Sa Gangnam, may isang sobrang sikat na DJ na ang pangalan ay Gicheol. Si Gicheol ay hindi lang magaling magpatugtog ng music, kundi sobrang agresibo rin. Dahil doon, napansin si Gicheol ng isang malaking boss. Ang malaking boss na ito ay si Kyung-chul, isang sobrang kilalang boss na kinatatakutan. Pagkatapos mismo ng show, nakipagkita si Kyung-chul kay Gicheol at inalok siyang makipagtrabaho sa kanya. Magbubukas si Kyung-chul ng isang dance hall at gagawing owner si Gicheol. Ang kita ay hahatiin ng pantay sa dalawang panig. Nang makita ang magandang alok, agad pumayag si Gicheol. Magiging oportunidad ito para yumaman si Gicheol, pero makalipas ang isang taon, mahirap pa rin ang kawawang si Gicheol. Minamaliit din si Gicheol ng mga mayayamang second generation sa lugar. Kahit pinahiya si Gicheol, hindi siya nangahas gumawa ng kahit ano, lahat dahil kay Kyung-chul. Pinayagan ni Kyung-chul si Gicheol na maging owner, pero si Gicheol ay parang puppet lang. Hindi rin hinati ni Kyung-chul ang kita kay Gicheol gaya ng napag-usapan. Nasa dulo na ngayon si Gicheol, kaya kailangan niyang puntahan si Kyung-chul. Iminungkahi ni Gicheol ang idea ng drug trading. Nang marinig iyon, nagalit si Kyung-chul at sinampal si Gicheol. Sinabi ni Kyung-chul na huwag iisipin ni Gicheol ang drug trafficking. Sobrang ikinagalit ito ni Gicheol. Pagkatapos nun, agad tinipon ni Gicheol ang lahat ng malalapit niyang tauhan at nagplanong pabagsakin si Kyung-chul. Una, hinanap ni Gicheol ang leader ng kalabang gang at hiniling na makipagtulungan sila para alisin si Kyung-chul. Pagkatapos, sabay silang tatayo para kunin ang Gangnam. Sa kabilang banda, hindi pa rin alam ni Kyung-chul ang nangyayari, kaya hinayaan pa rin niya ang mga tauhan niyang magparty at kumain. Nang gabing iyon, nagsimula ng kumilos si Gicheol. Pinangunahan ni Gicheol ang mga tauhan niya para atakihin si Kyung-chul. Inalis ni Gicheol ang lahat ng sumusunod kay Kyung-chul. Dahil doon, malaki rin ang naging talo ni Kyung-chul. Pero nagawa pa rin ni Kyung-chul na tipunin ang mga tauhan niya para direktang harapin ang mga tauhan ni Gicheol. Walang sinabi ang dalawang panig at basta na lang sumugod sa laban na lumikha ng gulo para malaman kung sino ang magiging leader ng Gangnam. Pero hindi nagtagal, dehado na ang mga tauhan ni Kyung-chul. Nang makita na hindi maganda ang sitwasyon, nagplano si Kyung-chul na tumakas. Hindi niya inaasahan na mabilis siyang naabutan ni Gicheol at ng mga tauhan nito. Sa oras na ito, wala nang atrasan si Kyung-chul. Kaya pumayag siyang ibigay ang Gangnam kay Gicheol. Nang marinig iyon, ayaw na ni Gicheol, pahirapan pa si Kyung-chul. Sinabihan ni Gicheol ang mga tauhan niya na itali si Kyung-chul. Pero si Kyung-chul ay isang tusong fox. Nang walang nakapansin, kinuha ni Kyung-chul ang isang gunting at sinaksak ang isa sa pinakamalapit na kapatid ni Gicheol, si Taeho. Sobrang lala ng sugat kaya hindi na nakaligtas si Taeho. Dahil dito, tuluyang nawala ng kontrol si Gicheol. Bumunot lang si Gicheol ng kutsilyo at ipinadala si Kyung-chul sa impyerno. Pagkatapos, pumunta si Gicheol sa boss na nasa likod ng lahat at sinabi na tinraidor ni Kyung-chul ang organization. Ipinakita pa ni Gicheol sa boss ang isang litrato bilang ebidensya. Pagkatapos, hiniling ni Gicheol sa boss na payagan siyang sumali sa organization. Kung papayag ang boss, kusang magbabayad si Gicheol ng 50 million won bawat buwan. Nang marinig iyon, pumayag ang boss at hinayaan si Gicheol na maging boss ng Gangnam. Hindi nagtagal, may nangyaring insidente sa bar ni Gicheol. Isang babae na high sa droga ang aksidenteng nahulog mula sa isang building at namatay. Nakuha nito ang atensyon ng mga pulis. Bukod pa doon, Japanese ang biktima kaya mabilis na nagsimula ang investigasyon ng Japanese police. Pinaghinalaan ng mga pulis na ang drugs na ginamit ng biktima ay galing sa Japanese boss. Ang mga drugs na ito ay ipinuslit sa Korea sa pamamagitan ng isang gang. Kaya nagdesisyon ang mga pulis ng dalawang bansa na magtulungan para makapasok sa mafia organization, mag-imbestiga at arestuhin ang buong network. Para magawa ang importanteng task na ito, kailangan may angkop na tao. Kaya naghahanap ang mga pulis ng isang hindi kilalang police officer para mag-spy sa isang gang. Sa ganitong paraan, hindi mabubuking ang police officer na gaganap bilang spy. At ang taong tinatarget ng mga pulis ay si Junmo. Si Junmo ay isang mababang ranggo lang na police officer, pero maswerte siyang may magandang asawa at sobrang talented din ito. Si Eui-jong ay ipinanganak sa isang pamilyang may tradisyon ng pagiging police officer at kasalukuyang nagtatrabaho sa security department. Dahil dito, sobrang pressure ang nararamdaman ni Junmo. Palaging minamaliit si Junmo ng pamilya ng asawa niya. Iniisip ng pamilya ng asawa niya na walang kakayahan si Junmo at hindi siya karapat-dapat sa asawa niya. Mabuti na lang, sa mga ganitong oras, palaging nasa tabi ni Junmo ang asawa niya. Palaging nagtitiwala si Eui-jong sa asawa niya. Naniniwala si Eui-jong na balang araw, magtatagumpay si Junmo. Dumating si Captain Do-hyung para hanapin si Junmo at iminungkahi na tanggapin ni Junmo ang misyon na maging spy at pumasok sa isang gang. Agad tumanggi si Junmo dahil ayaw niyang ipagsapalaran ang sarili niya sa paggawa nito. Bukod pa doon, may pamilya si Junmo. Kung malalagay siya sa panganib, ayaw ni Junmo na madamay ang pamilya niya. Dahil hindi niya makumbinsi si Junmo, walang ibang choice si Do-hyung kundi bumalik para mag-report. Kaya ang superior mismo ang kinailangang pumunta para kausapin si Junmo. Patuloy na pinahirapan ng superior si Junmo para tanggapin ang misyon.
Sinabi ng superior na drug addict ang ama ni Junmo at magiging hadlang iyon sa promotion niya. Kung papayag si Junmo, isa sa alang-alang ng superior na ipromote siya. Mukhang nayanig si Junmo sa mga sinabi ng superior. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Junmo. Pagka-umaga, pumunta si Junmo sa police station para tanggapin ang misyon na ito. Pero may request si Junmo sa superior niya. Kapag natapos niya ang misyon, kailangan siyang ma-promote ng 2 level. Siyempre, hindi nagdalawang isip ang superior at agad pumayag sa request ni Junmo. Pagkatapos, ibinigay ng superior ang specific mission. Kailangang pumasok ni Junmo sa gang pagkatapos lumapit sa boss na si Gichol at maghanap ng ebidensya sa mga krimen ng gang, pero hindi madali ang paggawa nito dahil ang mga taong nasa paligid ni Gichol ay lahat mga blood brothers niya mula pagkabata. Ang tanging paraan para makalapit kay Gichol ay magpanggap bilang pinsan ni Taiho. Si Taiho rin ang taong nawalan ng buhay sa laban kay Kyungchul kanina. Para magawa ito, tinulungan ng mga pulis si Junmo na palitan ang identity niya. Mula ngayon, walang makakaalam na pulis si Junmo. Pagkatapos noon, nag-request si Junmo na mag-resign sa local police station, kaya pumunta si Junmo sa Gangnam. Pagkatapos, pumunta si Junmo sa restaurant ni Gicheol. Pinapunta ni Junmo ang staff para tawagin si Gichol at makipagkita sa kanya. Nang makita ang attitude ng staff, agad gustong kumilos ni Junmo para makakuha ng atensyon. Kumana ito. Matagumpay na napalabas ni Junmo si Gichol. Pagkakita pa lang niya kay Junmo, napansin ni Gichol ang relo sa kanya dahil iyon ang relo ni Taiho. Sa oras na ito, sinabi ni Junmo na pinsan siya ni Taiho. Pumunta rito si Junmo para tanungin si Gichol tungkol sa pagkamatay ng kapatid niya. Pagkatapos, sunod-sunod na minura at sinisi ni Junmo si Gichol dahil hinayaan nitong mamatay ang kapatid niya. Narinig iyon ni Gichol at wala siyang masabi. Pagkatapos magmura ng ilang sandali, umalis na lang si Junmo. Sobrang nagulat dito si Gichol. Para malaman kung totoo ang sinabi ni Junmo, pumunta si Gichol sa bahay ni Taiho para mag-imbestiga. Tinanong ni Gichol ang ama ni Taiho para kumpirmahin kung pinsan nga ni Taiho ang taong iyon. Kinumpirma ng ama ni Taiho na may pinsan talaga si Taiho. Malapit sina Taiho at ang pinsan niya mula pagkabata. Sa totoo lang, nakita na ito at inayos ng mga pulis. Kinabukasan, pumunta ulit si Junmo sa lugar ni Gichol. Sa pagkakataong ito, binigyan ni Gichol si Junmo ng isang bag ng pera at sinabihan siyang kunin ang pera at umalis. Pero hindi pumunta rito si Junmo para sa pera. Sinigawan ni Junmo si Gichol at tinawag siyang basura. Nang marinig ito, sumugod ang mga tauhan ni Gichol at gustong turuan si Junmo ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Hindi nila inaasahan na malakas din si Junmo. Kung sino man ang sumugod, tatalunin ni Junmo ang taong iyon. Nagulat si Gichol sa eksenang ito. Pagkatapos talunin ang lahat ng tauhan ni Gichol, tumalikod lang si Junmo at umalis. Binago nito ang tingin ni Gichol kay Junmo. Nang gabing iyon, mag-isang pumunta si Gichol kay Junmo. Inalok ni Gichol si Junmo na sumali sa gang niya. Pero sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang biglang sumugod mula kung saan. Ang mga taong ito ay mga tauhan ni Kyungchul na gustong ipaghiganti ang boss nila. Pero pinigilan ni Junmo ang grupong ito. Kahit dalawa lang sila, hindi mahina sina Junmo at Gichol. Nagtulungan sina Junmo at Gichol para bugbugin ang ibang tao hanggang hindi na sila makareact. Magandang oportunidad din ito para makuha ni Junmo ang tiwala ni Gichol, kaya todo rin ang laban ni Junmo para ipakita ang kakayahan niya. Mabilis na natalo ni Junmo ang lahat ng taong iyon. Ang leader ay personal na binugbog ni Gichol at binali ang paa nito. Pagkatapos ng insidenteng ito, matagumpay ding nakasali si Junmo sa organization at naging bunso sa gang. Araw-araw, sumasama si Junmo sa mga Big Brothers para maningil ng utang sa buong lugar. Sa kabilang banda, ngayon lang nalaman ng asawa ni Junmo na nag-quit na siya sa trabaho niya sa police station. Natakot si Ewijong na may mangyari kay Junmo kaya sinubukan niyang kontakin ito. Inaya ni Ewijong si Junmo na kumain sa labas para mag-usap. Nang magkita ang dalawa, sinadya ni Ewijong na manahimik. Umaasa si Ewijong na makakapagbigay si Junmo ng maayos na paliwanag. Dahil alam niyang hindi na niya ito maitatago, walang choice si Junmo kundi sabihin ang totoo. Pero bigla na lang dumating si Gichol at ang mga junior niya mula kung saan. Nakita ni Gichol sina Ewijong at Junmo na kumakain at nag-uusap doon. Alam ni Gichol na police officer si Ewijong kaya walang maraming salita, tinuruan ni Gichol si Junmo ng leksyon. Pinapasabi ni Gichol kay Junmo kung bakit siya nakipagkita sa pulis. Sa oras na ito, random na dahilan lang ang nahanap ni Junmo at sinabi na inaaresto ang ama niya kaya gusto niyang humingi ng tulong kay Ewijong. Kahit pinatawad ni Gichol si Junmo dito, na blacklist pa rin si Junmo ni Gichol. Nang gabing iyon, nang makatulog ang mga thug, naglakas loob si Junmo na palihim na kontakin ulit si Ewijong. Kahit ligtas si Junmo, sobrang nag-aalala pa rin si Ewijong dahil alam niya kung gaano kadelikado ang mga taong iyon. Gusto ni Ewijong na iligtas si Junmo mula sa misyon na ito pero pinigilan siya ng commander. Kung sasali si Ewijong sa misyon ngayon, malamang mabubuking ang plano. Kung ganoon, masasayang lang ang lahat ng effort ni Junmo, kaya walang magawa si Ewijong kundi matiyagang hintayin ang susunod na mangyayari. Alam ni Gichol na police officer si Ewijong dahil maraming taon na ang nakalipas magkasama sa iisang high school sina Gichol at Ewijong. Hindi lang iyon, sina Gichol at Ewijong ay childhood sweethearts din.
Ang love token ni Gicheol at Iwi Jong ay isang couple necklace. Pero nang mag-graduate sila, nawala si Gicheol. Mula noon, naghiwalay si Gicheol at Iwi Jong. Pero may special feelings pa rin si Gicheol para kay Iwi Jong. Palaging suot ni Gicheol ang necklace sa leeg niya. Sa pagkakataong ito, nang makita ni Gicheol na kasama ni Junmo si Iwi Jong, sobrang naghinala siya. Kaya inutusan ni Gicheol ang isang tao na imbestigahan ang background ni Iwi Jong. Kinabukasan, habang naliligo si Junmo, dinala ni Gicheol ang isang file sa harap niya. Akala ni Junmo na booking na siya, kaya naghanda rin siya ng weapon sa kamay niya. Nang mabasa lang niya ang profile, saka nakahinga ng maluwag si Junmo. Dahil pinalitan ng mga pulis ang pangalan ng asawa ni Iwi Jong. Ang asawa ni Iwi Jong ngayon ay si Do Hyung. Nang gabing iyon, habang nagpapatrol si Junmo at isa pang kasama, bigla silang nakakita ng kahina-hinalang kotse. Sa loob ay may grupo ng mga masked thug. Walang pag-aalinlangan, minaneho ni Junmo ang kotse para habulin sila. Hindi inaasahan, ang kotseng sakay ng mga thug ay papunta kay Gicheol. Mabuti na lang, dumating si Junmo at inuna niyang dalhin si Gicheol sa ligtas na lugar. Pagkatapos noon, mag-isang nilabanan ni Junmo ang mga lalaking nakaitim. Sa loob, bumunot din ng baril si Gicheol, pero dahil sa gulo, hindi nangahas si Gicheol na pumutok. Pagkaraan ng ilang sandali, tumakas din ang ibang tao. Kahit walang nanganib mamatay, seryosong nasugatan sa ulo si Junmo. Dahil sa pagiging reckless niya, nakuha ni Junmo ang tiwala ni Gicheol. Iniutos ni Gicheol na mula ngayon, si Junmo ang magiging personal bodyguard niya. Kinabukasan, sinabi ni Gicheol kay Junmo na ihatid siya sa ospital kung saan ginagamot ang nanay ni Iwi Jong. Pagdating nila, pinasama ni Gicheol si Junmo sa kanya. Pero agad tumanggi si Junmo dahil natatakot siyang mabuking. Nakakagulat, nakilala pa rin ng nanay ni Iwi Jong si Gicheol. Aktibo pang nakipag-usap at nagkwento ang nanay ni Iwi Jong kay Gicheol. Pagkatapos noon, itinulak ni Gicheol ang wheelchair ng nanay ni Iwi Jong para maglakad sa park. Sobrang hindi komportable si Junmo nang makita ang eksenang ito. Sa kabilang banda, hindi rin masaya ang Korean boss na nasa likod ni Gicheol. Dahil kamakailan, pinalalawak ni Gicheol ang teritoryo niya at hindi na nakikinig sa kanya. Ngayon, tingin niya kay Gicheol ay tinik sa lalamunan. Para alisin si Gicheol, hinanap ng Korean boss ang Japanese gang. Hiniling niya sa Japanese gang na tulungan siyang alisin si Gicheol. Pero hindi alam ng Korean boss na inampon ng Japanese boss si Gicheol. Hindi nagtagal, nakatanggap din si Gicheol ng balita mula sa adoptive father niya. Dahil dito, naalis ang Korean boss. Nawala na ang sagabal ni Gicheol. Mula noon, opisyal nang naging boss ng Korean underworld si Gicheol. Para ipagdiwang ito, kinabukasan ng umaga, isinama ni Gicheol ang dalawa sa mga tauhan niya para mangisda. Ayon sa mga tauhan niya, karaniwang nangingisda si Gicheol ng ilang beses sa isang buwan. Bawat punta, inaabot ng ilang araw bago siya bumalik. Pagkatapos sabihin iyon, nag-aya rin ang mga lalaking ito na lumabas at uminom, kaya naiwan si Junmo na mag-isa sa office. Nang walang tao sa paligid, pinatay ni Junmo ang lahat ng ilaw at kinunan ng litrato ang lahat ng documents sa mesa. Pagkatapos, pumasok si Junmo sa kwarto ni Gicheol para maghanap. Nakakita si Junmo ng nakalak na pinto pero sinubukan niya ang birthdays ng lahat at hindi niya ito mabuksan. Biglang naalala ni Junmo ang birthday ng asawa niya. Hindi inaasahan, ang password ay birthday nga ng asawa ni Junmo. Lumitaw rin ang selos ni Junmo pero dahil sa misyon, wala siyang magawa kundi isang tabi ang nararamdaman niya. Pagkatapos, mabilis na pumasok si Junmo sa kwarto para kumuha ng ebidensya. Pagkatapos, dinala ni Junmo ang ebidensya sa mga pulis. Dahil dito, nalaman ng mga pulis na 3 tao lang ang fishing team ni Gicheol, pero ang mga gamit na dala ni Gicheol ay walang kasamang fishing gear. Dahil dito, naghinala ang mga pulis na excuse lang ni Gicheol ang pangingisda. Ang pagtransport ng kontrabando ang tunay na purpose. Samantala, kararating lang ni Gicheol sa port nang biglang may nadiskubring flashlight ang dalawa niyang tauhan. Naiwan ang flashlight sa laban noong nakaraang araw. Pero may police symbol sa loob ng flashlight. Dahil dito, naghinala si Gicheol na tinatarget siya ng mga pulis. Kaya agad bumalik si Gicheol. Hindi inaasahan, habang pabalik, nakasalubong ni Gicheol ang ilang rival gang members na napadpad sa teritoryo niya para magnegosyo. Kaya inambush sila ni Gicheol at ng mga tauhan niya, kaya hindi sila nakareact. Samantala sa base, natutulog si Junmo nang gisingin siya. May kumuha kay Junmo at dinala siya sa lugar ni Gicheol, kung saan binubugbog nila ang leader ng ibang gang. Pagkatapos, binigyan ni Gicheol si Junmo ng baril. Pinilit ni Gicheol si Junmo na patayin ang taong ito para ipakita ang loyalty niya. Kahit ayaw niya, walang choice si Junmo kundi kunin ang baril. Pero hindi magawa ni Junmo na ituloy ito. Sa tabi niya, patuloy na minamadali ni Gicheol si Junmo, kaya lalo siyang kinabahan. Walang nagawa si Junmo kundi kalabitin ang gatilyo pero hindi tumama ang bala sa target. Dahil dito, sobrang nadismaya si Gicheol. Nang makita iyon, kinuha ni Jongryol ang baril at diretsong pinatay ang boss. Pagkatapos noon, sinabi ni Jongryol kay Gicheol na hindi madaling pumatay ng tao. Bigyan si Junmo ng mas maraming oras. Kaya pinalampas ni Gicheol si Junmo sa pagkakataong ito. Pero naghinala ang mga underling dahil sobrang daming nangyari mula nang lumitaw si Junmo. Sinabihan nila si Gicheol na maging sobrang maingat kay Junmo.
Sa kabilang banda, hindi rin komportable si Junmo dahil sinubukan niya ang lahat pero hindi pa rin niya makuha ang tiwala ni Gicheol. Dahil hindi alam ang gagawin, tumawag si Junmo sa mga pulis para humingi ng tulong. Hindi inaasahan, lumapit ang mga pulis kay Yuijong para humingi ng tulong. Nang malaman na nasa panganib ang asawa niya, hindi ito kayang balewalain ni Yuijong. Pagkatapos, direktang tinawagan ni Yuijong si Gicheol. Inaya ni Yuijong si Gicheol na uminom. Sobrang ikinatuwa ito ni Gicheol. Agad pinadrive ni Gicheol si Junmo papunta sa bar. Pagdating nila roon, pinaghintay ni Gicheol si Junmo sa labas. Nang malaman niya na ang taong nasa bar ay asawa niya, sobrang nagalit si Junmo. Hindi niya inasahan na idadamay ng mga pulis ang asawa ni Junmo sa bagay na ito. Pero walang pakialam ang mga pulis. Ang mahalaga lang sa kanila ay maresolba ang kaso. Sa restaurant, nagpasalamat si Yuijong kay Gicheol sa pagbisita sa nanay niya. Para pasalamatan siya, naglabas si Yuijong ng litrato at ibinigay ito kay Gicheol. Ito ay litrato ni Gicheol at Yuijong na kuha noong high school sila. Ang pinaka-special sa restaurant na ito ay dito nagkaroon ng first kiss sina Gicheol at Yuijong. Bumalik kay Gicheol ang mga lumang alaala. Pagkatapos, hiniling ni Yuijong kay Gicheol na mas tulungan pa si Junmo. Pagkatapos kumain, inalok ni Gicheol na ihatid si Yuijong pauwi. Inilagay nito si Junmo sa awkward na sitwasyon. Nakita ni Junmo ang asawa niya na nakikipag-usap sa ibang lalaki pero wala siyang magawa. Pagkatapos, tinanong ni Gicheol si Yuijong kung nasaan ang asawa niya. Ang nasabi lang ni Yuijong ay divorced na sila ng asawa niya. Hindi alam ni Yuijong na ang sinabi niyang iyon ay parang mapurol na kutsilyong tumutusok sa puso ni Junmo. Nang gabing iyon, pumanaw ang nanay ni Yuijong. Pero si Junmo, bilang manugang, walang alam kahit ano. Kinabukasan ng umaga lang, nang pinadrive siya ni Gicheol papunta sa funeral, saka nagulat si Junmo na malaman na namatay na ang nanay ni Yuijong. Pero natakot si Junmo na mabuking, kaya hindi siya nangahas bumisita. Sobrang pinahirapan nito si Junmo. Pagbalik niya, sobrang sama ng mood ni Junmo. Wala siyang magawa kundi uminom at magkwento kay Gicheol. Sinabi ni Junmo na gusto rin niyang maging successful at kumita ng malaking pera gaya ni Gicheol. Nang marinig ang ambisyon ni Junmo, sobrang naging interesado rin si Gicheol. Dahil ang mga gustong gumawa ng malalaking bagay ay dapat may ganitong will. Dahil doon, pumayag si Gicheol na tulungan si Junmo na magtagumpay. Sinamantala ang pagkakataon, hiniling ni Junmo kay Gicheol na isama siya sa fishing team. Pero sobrang maingat pa rin si Gicheol kaya ayaw niyang may ibang sumali sa fishing team. Pero patuloy pa ring nakiusap si Junmo kaya medyo lumambot si Gicheol. Dahil doon, gumawa si Gicheol ng request na kailangan tulungan ni Junmo si Gicheol na mapalapit kay Yuijong. Sobrang ikinagalit ito ni Junmo. Pero para mapasaya si Gicheol, walang choice si Junmo kundi pumayag. Kinabukasan, lumapit si Jongryol kay Junmo at pinaalalahanan si Junmo na piliin ang mga kakampi niya dahil hindi lahat sa gang na ito ay mabait. Pagkatapos, sinabihan ni Jongryol si Junmo na humanap ng bagong paraan para kumita dahil ang pagdepende sa mga superior ay hindi tamang paraan. Sa kabilang side, nagdala ng pera ang mga junior ni Kyungchul sa rival gang ni Gicheol. Gusto ng mga junior ni Kyungchul na gamitin ang pera para kumuha ng taong papatay kay Gicheol para ipaghiganti si Kyungchul. Una, ginamit ng grupong ito ang pera para suhulan ang mga junior ni Gicheol at hikayatin ang mga junior ni Gicheol na traidorin si Gicheol. Mula roon, kumuha sila ng impormasyon tungkol kay Gicheol. Nagkataon, bukas ang araw ng pangingisda ni Gicheol. Para subukan si Junmo, sinabi ni Gicheol kay Boknam na payagan si Junmo na sumama sa kanya para siguraduhing walang magiging problema. Sinabi ni Gicheol na aalis sila ngayong gabi. Kahit hindi satisfied si Boknam, hindi siya nangahasuwayin ng utos. Nang gabing iyon, malakas ang ulan. Sina Gicheol at Junmo ay sumakay sa isang kotse habang si Boknam naman ay mag-isang sumakay sa ibang kotse. Pero sa kalagitnaan ng daan, malas na flat tire ang kotse ni Boknam. Sa sandaling iyon, may dalawang kotse na dumaan at diretsong hinabol ang kotse ni Junmo. Nang makita iyon, naisip ni Boknam na may mali. Pero hindi ipinaalam ni Boknam kay Gicheol at tumayo lang siya habang naghihintay. Sa oras na ito, naharang ang kotse ni Junmo. Lumapit ang grupo ng mga estranghero kaya napilitan si Junmo na imaneho ang kotse papunta sa bunton ng buhangin sa gilid ng kalsada. Sumugod palabas ang mga estranghero at ang ibang mga kotse. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy na inatake ng mga estranghero sina Junmo at Gicheol. Sa delikadong sitwasyon, paulit-ulit na sinisigawan ni Gicheol si Junmo na gumising. Hindi nagtagal, dinala rin si Junmo sa ospital na nasa critical na kondisyon. Sa sandaling ito, tinawagan ng Chinese side si Gicheol at pinilit siyang bayaran ang lahat ng damage dahil hindi siya dumating para kunin ang mga goods. Sinabihan ni Gicheol si Jongryol na imbestigahan ang lahat ng natitirang tao. Naisip ni Gicheol na may insider sa organization dahil hindi naman alam ng lahat ang fishing schedule ni Gicheol sa pagkakataong ito. Matapos makatanggap ng utos mula kay Gicheol, agad umalis si Jongryol. Diretsong pumunta si Jongryol sa repair shop para tingnan ang kotse ni Boknam. Nadiskubre ni Jongryol na medyo kakaiba ang gulong ng kotse ni Boknam na parang may gumalaw dito dati. Samantala, nakatanggap din si Yuijong ng balita na seryosong nasugatan ang asawa niya. Sobrang nag-alala si Yuijong at naisip niyang iresponsable ang mga pulis. Sinisi niya sila dahil wala silang ginawa para iligtas si Junmo.
Pero sinabi ng police chief na isa itong hindi inaasahang aksidente. Hindi nabigyan ng advance na impormasyon ang mga pulis, kaya hindi sila nakareact agad. Nang marinig ito, lalo pang nawalan ng pag-asa si Yui Jong. Nakiusap si Yui Jong sa police chief na payagan siyang sumali sa kaso para maibalik niya ng ligtas ang asawa niya. Sa ospital, nagising din si Junmo. Sinabi ni Gichol na si Junmo lang ang taong pinagkakatiwalaan niya sa ngayon. Pero nang tanungin ni Junmo ang tungkol sa illegal drug trafficking habang nangingisda, wala pa ring sinabi si Gichol. Sa sandaling ito, bumalik si Jongryol mula sa pag-iimbestiga. Sinabi ni Jongryol na hindi pa niya nahanap ang lahat, pero may naisip si Gichol na paraan para mahuli ang spy. Dinala ni Gichol si Junmo sa harap ng lahat ng nasa gang at inanunsyo na mula ngayon si Junmo na ang Big Brother. Ibig sabihin, kapantay na ni Junmo sina Jongryol at Boknam. Pero nalaman ni Gichol na may isang taong wala roon at ang taong iyon ang traidor. Nabulag ang traidor sa pera ng kalabang grupo. Sa oras na ito, sa private house niya, naghahanda ng tumakas ang traidor. Pero wala siyang chance na makatakas dahil naghihintay ang mga tauhan ni Gichol. Nahuli ang traidor at binitin ng patiwarik. Inutusan ni Gichol si Jongryol na alisin ang traidor. Nang makita ito, kinuha ni Junmo ang baseball bat at paulit-ulit na hinampas ang traidor. Nang masaksihan ang eksenang ito, natakot ang lahat. Pero ito lang ang paraan para mailigtas ni Junmo ang buhay ng traidor. Gaya ng inaasahan, pinalayas lang ni Gichol ang traidor mula sa gang. Pagkatapos noon, tinipon ni Gichol ang lahat ng senior leaders at inanunsyo na darating ang mga Chinese sa loob ng 2 araw. Kaya kailangan nilang maghanda ng mabuti para sa meeting na ito. Napaka-importante ng taong ito. Siya ay si Professor Yoon. Si Professor Yoon, na dating gumagawa at nagpo-produce ng drugs, ay wanted na ngayon ng South Korean police. May warrant pa ngang ipinadala sa China. Kailangang i-extradite ng gang ni Gichol si Professor Yoon papunta sa China kahit anong mangyari. Hindi inaasahan, tinawagan ni Yui Jong si Gichol agad pagkatapos noon at niyaya siyang lumabas sa araw na darating ang mga Chinese. Kahit importante ang trabaho, hindi ito mas importante kaysa lumabas kasama ang taong gusto niya. Kaya iniwan ni Gichol kay Junmo ang task ng pagsalubong sa mga Chinese at pumunta siya para makipagkita kay Yui Jong. Kinabukasan, mag-isang pumunta si Junmo sa airport para sunduin ang bisita mula China. Pero nakakagulat, ang taong lumitaw sa airport ay hindi si Professor Yoon, kundi isang batang babae. Pagkabalik lang ni Junmo sa hotel, nakasalubong niya ang 2 Japanese. Ang mga Japanese ay mga junior ng adoptive father ni Gichol. Ipinadala rito ang mga taong ito ng adoptive father ni Gichol para kausapin si Gichol. Sa oras na iyon, kadate ni Gichol si Yui Jong at pinapatakbo niya ang lahat sa phone niya. Pagkatapos ng date, pumunta si Gichol para makipagkita sa mga tao mula China. Ang babaeng ipinadala ni Professor Yoon sa pagkakataong ito ay si Haeryon. Sa linyang ito, ang Chinese side ang supplier ng goods kay Gichol. Pagkatapos, ibebenta ito ni Gichol pabalik sa Japanese side at kikita siya sa difference. Pero dahil sa recent incident, malaki ang naging damage sa Chinese side. Ngayon, ayaw na ng Chinese side na mag-risk na makipagtrabaho pa kay Gichol at gusto nilang direktang makipag-deal sa Japanese side. Kung ayaw ni Gichol na mawala ang business na ito, kailangan niyang mabilis na ayusin ang internal matters. Pagkatapos noon, kailangang dumalo si Gichol sa meeting ng 3 panig bukas. Sa oras na ito, wala nang ibang paraan, kaya kailangan pumayag ni Gichol sa request na iyon. Nang malaman ito, agad itong nireport ni Junmo sa mga superior niya. Pagkatapos, binigyan ng mga superior si Junmo ng listening device sa pag-asang makakakuha siya ng useful information. Hindi inaasahan kinabukasan, nang dumating sina Gichol at Junmo sa meeting place, kinapkapan sila ng mga guard. Nang makita na hindi maganda ang sitwasyon, walang choice si Junmo kundi papasukin muna si Gichol habang siya naman ay lumabas para alisin ang listening device sa binti niya. Pagkatapos, inilagay ni Junmo ang listening device sa cigarette pack at matagumpay na nakalusot sa security gate. Pero hindi pinapasok si Junmo dahil mababa ang status niya, kaya nabigo ang eavesdropping ni Junmo. Hindi rin madali ang nangyayari sa loob para kay Gichol. Hiniling ng Japanese side na makausap si Haeryon ng private at pinalabas din si Gichol sa room. Agad pagkatapos noon, paglabas pa lang ni Junmo sa building, napansin siya ng mga pulis. Ang grupong ito ng mga pulis ay mula sa Gangnam District. Pumunta rito ang grupo ng mga pulis para arestuhin si Junmo dahil sa panggugulo sa public order ilang araw na ang nakalipas sa pier. Hindi alam ng grupong ito ng mga pulis na undercover police officer si Junmo. Pagkakita pa lang nila kina Gichol at Junmo, agad sumugod ang mga pulis. Nang makita ito, binaliwala ni Junmo ang panganib at mag-isang pinigilan ang grupo ng mga pulis para makaalis muna si Gichol at ang iba. Dahil dito, binugbog si Junmo ng matabang police officer. Mabuti na lang, dumating sa tamang oras ang team ni Junmo at matagumpay siyang nailigtas. Pagkatapos ng insidenteng ito, mas lalo pang nagtiwala si Gichol kay Junmo. Kahit si Haeryon ay napatingin kay Junmo sa ibang paraan. Pinakiusapan pa ni Haeryon ang isang tao na gamutin ang sugat sa likod ni Junmo. Pero sa sandaling ito, pumunta ang matabang pulis sa office ni Gichol. May dalang sledgehammer ang pulis at sinira ang lahat doon para pilitin si Junmo na lumitaw. Hindi makaupo ng tahimik si Junmo dahil dito. Para hindi maapektuhan si Gichol, sumuko si Junmo. Pero may kondisyon si Junmo kay Gichol. Kapag nakalabas siya sa police station,
kailangan siyang makasali sa misyon sa pagitan ng Japan at China. Pagkatapos, mag-isang pumunta si Junmo sa police station na sobrang kalmado ang attitude. Nakipag-joke pa si Junmo sa matabang pulis kaya sobrang nagalit ang matabang pulis at hindi na napigilang bugbugin si Junmo. Hindi na nag-abala si Junmo na lumaban at hinayaan ang mga pulis na gawin ang gusto nila dahil alam ni Junmo na malapit nang dumating ang captain para ilabas siya. Samantala, hindi pa rin alam ng matabang pulis na binubugbog niya ang isang undercover policeman. Tama nga, hindi nagtagal, personal na pumunta roon ang captain. Sinisi rin ng captain ang mga pulis doon dahil nangahas silang basta-basta manakit ng mga kriminal. Sa huli, kailangan pakawalan ng mga pulis si Junmo. Bumalik si Junmo at pinakain siya ni Gicheol ng masarap at bonggang pagkain. Pero sobrang nagulat ang lahat dahil hindi nila maintindihan kung paano madaling nakalabas si Junmo sa police station ng ganoon. Kahit si Boknam ay naisip na may problema rito. Imposibleng mangyari ang ganitong ka-absurd na bagay. Dahil dito, hindi naging komportable si Gicheol. Naisip ni Gicheol na naiinggit si Boknam kay Junmo kaya pinalayas ni Gicheol si Boknam sa room. Samantala, sa loob, binigyan ni Gicheol si Junmo ng importanteng misyon. Napansin ni Gicheol na parang gusto ni Haeryeon si Junmo kaya sinabihan ni Gicheol si Junmo na lapitan si Haeryeon para mapanatili ang business relationship na ito. Pero sa oras na ito, ayaw nang makipag-cooperate ni Haeryeon kay Gicheol dahil minsan niyang pinalitan ang magagandang goods at pagkatapos ay ibinigay ang pangit na goods sa Japanese side. Naapektuhan nito ang reputasyon ng Chinese side. Nang marinig iyon, agad sinabi ni Junmo kay Haeryeon na magtiwala siya sa kanya. Kung makikipag-cooperate pa rin ang side ni Haeryeon, si Junmo ang magta-transport ng goods. Sigurado, wala nang pagpapalit ng goods na mangyayari pero hindi pa rin pumayag si Haeryeon. Sinabi ni Haeryeon na kailangan pa niyang mag-isip. Nang gabing iyon, may hindi inaasahang insidente na nangyari. Ni-raid ng mga pulis ang bar ni Boknam. Dito, nakakita ang mga pulis ng isang drug user. Inakala ng mga pulis na si Boknam ang drug supplier kaya dinala ng mga pulis si Boknam sa police station pero wala namang ebidensya ang mga pulis para kasuhan si Boknam. Dahil dito, walang choice ang mga pulis kundi pakawalan si Boknam. Mabilis na nalaman ito ni Gicheol. Nang makita na pinalaya si Boknam na wala man lang kahit isang galos sa katawan, naghinala si Gicheol. Naisip ni Gicheol na si Boknam ang spy. Dahil pinagbintangan siya ng lahat, sobrang nagalit si Boknam. Kahit ang dami na nilang pinagdaanan ng magkasama, ganito na ngayon ang trato kay Boknam. Kahit ganoon, determinado si Gicheol na tanggalin si Boknam sa leadership position kaya opisyal na nasira ang brotherhood mula rito. Wala nang masabi si Boknam. Sobrang disappointed, tumalikod si Boknam at umalis. Pero agad sinundan ni Jongyol si Boknam. Nang magsara ang pinto ng elevator, binugbog ni Jongyol si Boknam. Hanggang ngayon, si Boknam ang palaging humaharang sa pag-angat ni Jongyol. Ngayon, tatapusin na ni Jongyol ang utang na loob. Ganoon na lang, brutal na binugbog si Boknam. Nang bumukas ulit ang elevator, hindi na maayos ang itsura ni Boknam. Kahit ganoon na ang lahat, nakipag-date pa rin si Gicheol kay Ewijong. Araw-araw dinala ni Gicheol si Ewijong sa church. Hindi inaasahan, ngayong araw, aksidenteng narinig ni Gicheol si Ewijong na nagkukwento sa mga tao roon. Sa pamamagitan nito, nalaman ni Gicheol na hindi kailanman lumipat si Ewijong. Ibang-iba ito sa sinabi ni Junmo noon. Sinabi ni Junmo kay Ewijong na lumipat para magkakilala sila. Dahil naghinala na may problema kay Junmo, tinawagan ni Gicheol ang detective para imbestigahan si Junmo. Mabilis ding nalaman ito ni Junmo. Dahil natatakot siyang mabuking ang identity niya, agad hinanap ni Junmo ang detective. Sa oras na ito, naimbestigahan na ng detective ang lahat. Hindi lang alam ng detective na pulis si Junmo, alam din niya na mag-asawa sina Ewijong at Junmo. Ire-report na sana ng detective ang balitang ito kay Gicheol nang maabutan siya ni Junmo. Nang makita si Junmo, agad tumalikod ang detective at tumakbo palayo. Sa malas, habang tumatakbo, nasabit ang paa ng detective sa isang electric wire at bumagsak ang detective. Nang bumaba si Junmo para tingnan, halos buhay pa ang detective. Pero walang pakialam si Junmo at diretsyong kinuha ang file tungkol sa kanya. Pagkatapos, tumalikod lang si Junmo at umalis. Sa kabilang banda, opisyal nang nagbago ang isip ng ama ni Haeryeon. Sinabihan ng ama ni Haeryeon si Haeryeon na makipag-negotiate sa Japanese side. Direktang makikipag-deal sila sa isa't isa nang hindi dadaan kay Gicheol. Hindi inaasahan nang pumunta si Haeryeon sa mga Japanese para makipag-negotiate, direkta nilang pinilit ang presyo. Agad na umabot sa dead end ang negotiation. Umalis din si Haeryeon ng galit. Sa kabilang banda, matagal na naghintay si Gicheol nang walang naririnig mula sa detective. Dahil nag-aalala siya, personal na pumunta si Gicheol sa lugar ng detective para tingnan. Pero hindi inaasahan, nakatanggap si Gicheol ng balita na namatay ang detective sa isang aksidente. Dahil dito, lalo pang naghinala si Gicheol kay Junmo. Kahit wala pa rin kakaiba kay Junmo, sa isang tusong fox na tulad ni Gicheol, alam pa rin niyang may mali. Sa puso ni Gicheol, naisip din niya na baka napagbintangan lang si Boknam. Sa oras na ito, napunta sina Junmo at ang asawa niya sa mas mahirap na sitwasyon kaysa dati. Sinabihan ng captain si Ewijong na pigilan si Gicheol kahit anong mangyari kung ayaw niyang malagay sa panganib si Junmo. Kaya agad tinawagan ni Ewijong si Gicheol. Inaya ni Ewijong si Gicheol na lumabas. Nang makita na may ganitong intensyon ang babaeng pinapangarap niya, hindi makatanggi si Gicheol.
Maaga kinabukasan, nang magising si Junmo, nakita niya si Gichol na nagwawalis ng sahig. Matapos tanungin ni Junmo si Gichol, nalaman niya na malapit nang tumanggap ang office ng special guest. Bukod pa doon, pinaghandaan ni Gichol si Junmo ng suit para maisuot niya sa pagkikita nila ni Haeryon. Hindi nagtagal, dumating din si Haeryon. Pero nang aalis na sana si Junmo kasama si Haeryon, dumating din ang isa pang guest. Sobrang nagulat si Junmo nang ma-realize niya na ang guest ay ang asawa niya. Biglang napunta si Junmo at ang asawa niya sa mahirap na sitwasyon. Pumunta si Ewijong sa office para makipag-date kay Gicheol. Samantala, kailangan namang lumabas ni Junmo kasama si Haeryon. Kahit mahirap tanggapin dahil sa misyon, kailangan pa rin nilang dalawa itong gawin para manatiling ligtas. Nagdala pa nga ng baril si Ewijong. Kung tatalikod si Gicheol laban kay Ewijong, haharapin niya si Gicheol. Samantala, naglalakad-lakad sina Junmo at Haeryon at naglalaro ng Korean folk games. Sobrang nag-aalala si Junmo para kay Ewijong kaya paulit-ulit siyang tumatawag. Pero malapit si Ewijong kay Gicheol kaya hindi niya masagot ang phone. Mas lalo nitong pinakaba si Junmo. Samantala, sobrang saya naman ni Haeryon. Dahil doon, gusto ni Haeryon na makipag-cooperate kay Junmo mula trabaho hanggang pag-ibig. Wala nang paraan si Junmo para tumanggi rito. Samantala, na-realize din ni Ewijong ang halaga niya kay Gicheol. Kaya matapang na umamin si Ewijong ng feelings niya kay Gicheol. Nang marinig iyon, sobrang saya ni Gicheol. Kahit isa siyang kilalang boss, ang pinaka-importanting tao pa rin para kay Gicheol ay si Ewijong. Ngayong ang babaeng gusto niya ang nag-propose sa kanya, hindi na nakontrol ni Gicheol ang emotions niya. Hinalikan na lang ni Gicheol si Ewijong. Kinailangan ni Ewijong na galingan ang pag-arte para hindi makitaan ng kahit anong kahina-hinala. Pagkatapos noon, dinala ni Gicheol si Ewijong pabalik sa office. Pinilit din ni Gicheol ang mga tauhan niya na magalang na tawagin si Ewijong na sister-in-law. Sobrang ikinabahala ito ng isa sa mga tauhan niya. Naisip ng tauhan na masyadong risky ang pagiging malapit ni Gicheol sa isang police officer. Pero iginiit ni Gicheol na hindi niya hahayaang maapektuhan nito ang lahat sa gang. Sa kabilang banda, tinawagan ni Haeryon ang ama niya at sinabi na pipiliin pa rin niya si Gicheol bilang intermediary para ihatid ang goods. Pero ang taong direktang maghahatid ng goods ay si Junmo. Kaya naging successful ang goal ni Junmo. Hindi inaasahan, pinilit ni Haeryon si Junmo na bayaran ang favor na ito sa pamamagitan ng pagtulog sa kanya. Sa climax, may bodyguard mula sa labas na pumasok at diretsong inistorbo ang magandang plano ni Haeryon. Inanunsyo ng bodyguard na nagdesisyon ang ama ni Haeryon na makipag-cooperate sa Japan. At ngayong gabi, aalisin ng mga Japanese ang gang ni Gicheol. Nang marinig ito, sobrang nag-alala si Junmo dahil kasalukuyang nasa office ang asawa niya. Kaya agad tinawagan ni Junmo si Gicheol para ipaalam ito sa kanya. Sa oras na ito, abala si Gicheol sa pakikipag-usap kay Ewijong, kaya hindi niya pinansin ang phone. Dahil hindi matawagan si Gicheol, tinawagan ni Junmo si Jongryol. Pero huli na ang lahat, nakalusob na ang mga Japanese. Nang malaman ito ni Gicheol, magulo na ang lahat. Ang tanging magagawa ni Gicheol sa sandaling iyon ay hilahin si Ewijong palayo. Sa labas, nagsimula ng maglaban ang dalawang gang. Si Junmo naman ay nagmamaneho pa rin ng todo bilis para iligtas si Ewijong. Pag-uwi niya, nagulat si Junmo sa eksenang nakita niya. May dugo sa lahat ng dako sa gitna ng mga tao. Sinubukan ni Junmo na hanapin si Ewijong. Nang makita ni na Junmo at Ewijong ang isa't isa, sumabog si Junmo. Yumuko si Junmo para pulutin ang isang machete at walang tigil na inatake ang mga lalaking nasa harap niya. Gusto lang ni Junmo na mabilis na linisin ang daan papunta kay Ewijong. Sa sandaling ito, parang naging ibang tao si Junmo. Si Junmo ay parang Grim Reaper na kumukuha ng buhay ng bawat tao, sobrang layo sa imahe niya bilang police officer. Kahit si Ewijong ay natulala nang makita ang eksenang ito. Nang makita si Junmo na puno ng dugo, sobrang natakot si Ewijong. Hindi inakala ni Ewijong na magiging ganitong klase ng tao si Junmo. Napakabilis, walang natirang buhay sa mga Japanese soldier. Sa oras na ito, dumating din si Haeryon. Nang makita ang lalaking gusto niya sa malademonyong anyo, sobrang nalungkot si Haeryon. Para gumanti sa insidenteng ito, dinala ni Gicheol ang mga tao sa teritoryo ng Japanese. Nag-volunteer si Junmo na mauna. Diretsong hinawakan ni Junmo ang leeg ng isang Japanese underling at pinutol ang mga tendon nito. Pero nanatiling kalmado ang leader. Sinabihan ni Gicheol ang leader na ipaalam sa adoptive father ni Gicheol na kung hindi ito pupunta sa Korea para yumuko at humingi ng tawad, walang magiging kapayapaan. Sa kabilang banda, matapos ang isang nakakatakot na gabi, bumalik si Ewijong. Nagulat si Ewijong habang iniisip ulit ang eksena ng asawa niya na naging brutal. Ang mabait niyang asawa ay nawala na ngayon. Samantala, hindi masaya si Junmo nang maalala niya ang eksena ng asawa niya na pinoprotektahan ng ibang lalaki habang siya ay nakatayo lang at nanonood. Hindi man lang matawagan ni Junmo ang asawa niya para i-comfort ito. Iba si Gicheol. Direktang kinontak ni Gicheol si Ewijong. Pero masama ang mood ni Ewijong ngayon at ayaw niyang makipag-usap. Kinailangan ni Gicheol na mag-iwan ng message para palakasin ang loob ni Ewijong. Nangako si Gicheol na mula ngayon, hindi na niya hahayaang makakita ulit si Ewijong ng ganoong eksena. Kinabukasan, nag-meeting ang buong gang.
Pagkatapos ng nangyari, maraming tao ang ayaw ng makipag-cooperate sa mga Japanese. Si Junmo lang ang hindi ganoon ang iniisip. Sinabi ni Junmo kay Gichol na importanteng partner ang Japan. Kung susubukan nilang palalain ang sitwasyon, baka mawalan sila ng malaking pera. Pagkatapos, si Junmo ang humawak sa bagay na iyon. Sa sandaling iyon, dumating ulit ang matabang pulis noong nakaraang araw para hanapin si Gichol. Sinabi ng matabang pulis na nakakita siya ng lighter sa lugar kung saan namatay ang detective. Naniniwala ang matabang pulis na ang may-ari ng lighter ang pumatay sa detective. Nagkataon, gusto rin ni Gichol na hanapin ang pumatay. Kaya sinabihan ni Gichol ang matabang pulis na mag-imbestiga. Kung mahahanap ng matabang pulis ang pumatay, makakakuha siya ng reward. Nang lumabas ang matabang pulis, sakto niyang nakita si Junmo. Kaya inilabas ng matabang pulis ang isang lighter at sinubukang hulihin si Junmo. Sinabi ng matabang pulis na naiwan ni Junmo ang lighter sa police station. Pero hindi niya naloko si Junmo. Agad itinanggi ni Junmo na sa kanya ang lighter at hindi pa kailanman nakita ni Junmo ang lighter na iyon. Umalis ang matabang pulis ng galit ng walang nakuhang impormasyon. Pumunta rin si Junmo para hanapin ang Japanese man. Diretsong yumuko si Junmo at humingi ng tawad sa ngalan ni Gichol. Umaasang magiging generous ang Japanese side para patawarin ang nakaraan. Dahil sa sincerity na iyon, humupa ang conflict sa pagitan ng dalawang panig. Kinabukasan, tumapak din sa Korea ang adoptive father ni Gichol. Pagdating niya sa airport, agad pumunta ang adoptive father ni Gichol para makita si Gichol. Paulit-ulit na ininsulto ng adoptive father ni Gichol si Gichol bilang isang bastard na kumagat sa kamay ng nagpakain sa kanya. Pero hindi madaling api-apihin si Gichol. Tinitigan ni Gichol ng masama ang foster father niya at binalaan siyang mag-ingat sa bibig niya. Dahil dito, nagalit ang mga tauhan ng dalawang panig at muntik na silang magsuntukan. Dahil nilaro siya ng sarili niyang anak, sobrang nagalit ang foster father. Hindi man lang niya tiningnan si Gichol at basta tumayo at umalis. Sa labas, ibinuhos ng foster father ni Gichol ang galit niya sa tauhan niya, dahilan para kamuhian ng tauhan ang sarili niyang boss. Samantala, nakipagkita ng private si Haeryeon kay Junmo at sinabi na tinanggal na ng ama niya ang Korean side sa laro at gusto nitong direktang makipag-deal sa Japanese. Kaya sinabi ni Junmo na gusto niyang mag-cooperate sila ni Haeryeon sa bagay na ito. Direktang makikipag-deal sina Junmo at Haeryeon sa Japanese nang hindi dumadaan sa ama niya o kay Gicheol. Pagkatapos, pumunta sina Junmo at Haeryeon sa foster father ni Gicheol, ang Japanese tycoon. Sinabi ni Haeryeon sa Japanese boss na ihahatid pa rin niya ang goods sa pamamagitan ng intermediary, pero ang taong in charge sa paghatid nito ay hindi si Gichol, kundi si Junmo. Hindi inaasahan, humiling ang Japanese boss na kailangang tanggapin siya ni Junmo bilang adoptive father kung gusto nilang pumayag ang Japanese boss sa deal na ito. Para magawa iyon, kailangang pumasa si Junmo sa isang ritual para tumanggap ng adoptive father. Agad binigyan ng tauhan si Junmo ng kutsilyo at pinilit si Junmo na putulin ang isa sa mga daliri niya. Nang makita na walang sapat na tapang si Junmo, kinuha ng mga tauhan ang kutsilyo para pilitin siya. Hindi inaasahan, ang tauhang si Kanemoto na nasa tabi ng Japanese boss ay nagtaksil sa kanya. Diretsong tinraidor ni Kanemoto ang master niya at inagaw ang trono. Pagkatapos noon, umupo si Kanemoto para makipag-negotiate ng business kay Junmo. Nagulat dito sina Junmo at Haeryeon. Lumabas na sina Kanemoto at Gicheol pala ay naupo na magkasama dati at pinagplanuhan ang pag-agaw na ito. Talagang isang galaw ito na hindi inasahan ni Junmo. Sa oras na ito, bigla ring lumitaw roon si Gichol. Pagkatapos noon, dinala ni Gichol si Junmo pabalik sa base. Sinabi ni Gichol na pagkatapos ng misyon na ito, gusto niyang mamuhay ng tahimik at magkaroon ng payapang buhay kasama si Yewijong. Iiwan kay Junmo ang posisyon ni Gichol dahil sa gang. Si Junmo ang taong pinagkakatiwalaan ni Gichol. Sobrang nagulat dito si Junmo. Dahil doon, kailangan ding bilisan ni Junmo ang progress ng kaso. Kinabukasan, dinala ni Junmo si Gichol para dumalo sa inauguration ng shopping mall. Hindi inaasahan, tinawagan din ni Gichol si Yewijong. Nang makita ang asawa niya na intimate sa ibang lalaki, walang magawa si Junmo. Pero sa sandaling ito, biglang lumitaw ang matabang pulis mula sa kung saan. Umupo ang matabang pulis sa tabi ni Gichol at nagsimulang magsalita ng masama, dahilan para sobrang magalit si Gichol. Pero hindi nangahas si Gichol na gumawa ng kahit ano dahil natatakot siyang mahulog sa trap ng matabang pulis. Totoo nga iyon. Sa labas may mga taong naghihintay ang matabang pulis at may hawak na kameras para pikturan ang lahat ng sumasama kay Gichol. Pagkatapos ng meeting, inaya ni Haeryeon sa dinner ang 3 tao mula sa grupo ni Gichol. Pero nang makita niya si Yewijong, sinabi ni Haeryeon kung bakit mai-in-love ang isang police officer sa isang drug lord. O baka gusto ni Yewijong na maging double agent, nag-iimbestiga ng kaso sa umaga at nagbebenta ng drugs sa gabi. Hindi lang iyon, inamin din ni Haeryeon na espesyalista siya sa pagbibigay ng good goods. Kung gusto ni Yewijong, pwede silang ibenta ni Haeryeon sa sobrang magandang presyo. Pagkatapos, ipinakilala ni Haeryeon si Junmo bilang boyfriend niya. Nang marinig iyon, sobrang hindi naging komportable si Yewijong. Tinitigan ni Yewijong si Haeryeon na parang gusto niya itong kainin ng buhay. Pero sa ngayon, hindi iyon magagawa ni Yewijong. Kaya kailangan niyang tanggapin na makita ang asawa niya na kinukuha ni Haeryeon.
Nang silang dalawa na lang, ipinahayag ni Hyeon ang feelings niya kay Junmo. Totoong mahal ni Hyeon si Junmo at gusto rin niyang magkaroon ng payapang buhay kasama siya. Para mas matagal niyang makasama si Junmo, gumawa pa si Hyeon ng fake passport. Umaasa si Hyeon na mas mapapalapit siya sa taong mahal niya hanggat maaari. Pero tinanggihan ni Junmo ang sincere feelings ni Hyeon. Samantala sa police station, inaresto ng matabang pulis ang isa sa mga tauhan ni Gicheol. Pinilit ng matabang pulis ang tauhan niya na sabihin kung paano dinideliver ang goods sa lugar. Sa ilalim ng pagbabanta, nagbigay ng pangalan ang tauhan. Si Mr. Park ang taong nagtatago ng goods at nagdi-distribute nito sa mga drug addict. Kaya naglatag ng trap ang matabang pulis at matagumpay na nahuli si Mr. Park. Hindi inaasahan. Ang matandang si Mr. Park ay ama ni Junmo, pero walang nakuhang impormasyon ang matabang pulis mula kay Mr. Park. Bukod pa roon, tinakot pa ni Mr. Park ang matabang pulis. Sinabi ni Mr. Park na parehong high-ranking police officers ang anak niya at manugang niya. Kung magkakaroon ng kahit isang galos si Mr. Park, siguradong mapapahamak ang matabang pulis. Nang makita na hindi gumana ang paraang ito, kailangan pakawalan ng matabang pulis si Mr. Park. Pero nagpadala pa rin ang matabang pulis ng mga tao para sundan si Mr. Park at makakuha ng mas maraming impormasyon. Mabilis ding natanggap ng team leader ni Junmo ang balitang ito. Natakot si Do-hyung na baka ilabas ni Mr. Park ang impormasyon at madiskubre si Junmo. Kaya walang nagawa si Do-hyung kundi magdala ng maraming pera para hanapin at patahimikin si Mr. Park. Sa oras na ito, may isang babae na dumating para umamin. Nagsinungaling siya na ang malapit na junior ni Gicheol ay kasali rin sa isang murder. Hindi inaasahan, naniwala ang matabang pulis sa kanya. Hindi alam ng matabang pulis na ang babaeng ito ay binayaran ni Do-hyung para gawin ito. Gusto ni Do-hyung na madistract ang matabang pulis at ilipat ang investigasyon sa ibang tao. Kinabukasan mismo, pinangunahan ng matabang pulis ang mga tao papunta sa office ni Gicheol at personal na nilagyan ng posas ang mga kamay ni Jong-ryol. Tinakot din ng matabang pulis si Gicheol na siya na ang susunod. Dahil dito, sobrang nagalit si Gicheol hanggang halos mabaliw. Naisip ni Gicheol na inaresto si Jong-ryol dahil pinatay nito ang boss ng rival gang noong araw na gusto ni Gicheol na subukan si Junmo. Pero noong araw na yon, iilan lang ang taong malapit kay Gicheol. Kaya sino ang nag-report ng balitang ito? Agad naisip ni Gicheol na tinraidor siya ni Boknam at nireport siya. Ngayon, delikado na ang lahat. Nang makita iyon, sinabi ng tauhan kay Gicheol na gumawa ng malaking batch at pagkatapos ay mag-retire muna sandali. Nang marinig iyon, pumayag din si Gicheol dahil ngayon gusto na lang ni Gicheol na mamuhay ng payapa kasama si Yeojong. Agad pumunta si Junmo para sabihin ito kay Do-hyung. Naisip ni Junmo na ang misyon na ito ang magiging pagkakataon para tapusin ang kaso. Pero nang makita ni Do-hyung na masyadong nagmamadali si Junmo, nag-alala rin siya. Natakot si Do-hyung na makalimutan ni Junmo na pulis siya at isugal ang buhay niya para matapos ang misyon na parang gangster. Samantala, inaresto si Jong-ryol at dinala sa police station at tuloy-tuloy na inimbestigahan. Pero sobrang matigas si Jong-ryol at ayaw niyang magsabi ng kahit ano. Sobrang ikinagalit ito ng matabang pulis. Sa kabilang banda, pumunta si Junmo para hanapin si Hyeon at tinanong si Hyeon kung pwede silang mag-import ng mas maraming goods. Pero naisip ni Hyeon na masyadong delikado sa oras na ito dahil naghahanap ang mga pulis kahit saan. Kung may magkamali, siguradong mahuhuli sila. Pero ginawa pa rin ni Junmo ang lahat para kumbinsihin si Hyeon na tulungan siya. Nang makita ang determinasyon ni Junmo at ang lubos na tiwala ni Hyeon kay Junmo, pumayag siya kahit may posibleng risks. Dahil sa nadagdagang orders, napilitan ang mga factory worker na magtrabaho sa full capacity. Maraming workers ang hindi kinaya at hinimatay sa sobrang pagod. Hindi nagtagal, pumunta sina Gicheol at Junmo sa dagat para mag-import ng goods. Ang natitirang junior ay inatasang bantayan ang mga pulis. Naiwan ding walang tao ang office. Sinamantala ni Boknam ang pagkakataong iyon, palihim siyang pumasok at kinuha ang lahat doon. Matapos ang mahabang investigation, nadiskubre ng matabang pulis na policewoman si Yeojong. Pero hindi niya maintindihan kung bakit niloloko ni Yeojong ang asawa niya para makipag-affair kay Gicheol. Kaya gusto ulit itong kumpirmahin ng matabang pulis. Sa kabilang side, nakarating na sina Junmo at Gicheol sa lugar kung saan kukunin ang goods. Naghihintay na ang Chinese ship. Mabilis na ikinarga ni na Junmo at Gicheol ang drugs sa barko. Pagkatapos umalis ang Chinese ship. Sa barko, direktang inilipat din ni Gicheol ang goods sa storage. Sinamantala ni Junmo ang pagkakataong ito para isulat ang location kung saan ititrade ang goods sa Japanese. Pagkatapos, mabilis itong nireport ni Junmo sa commander para makapagpadala muna ang mga pulis ng mga tao roon at mapaligiran sila. Pero hindi inaasahan, habang papunta sa meeting point kasama si Gicheol, na aksidente ang kotse ni Junmo. Ang may pakana nito ay ang underling ni Boknam. Habang walang malay sina Gicheol at Junmo, kinuha ng underling ni Boknam ang lahat ng goods at umalis. Nang magising si Gicheol, wala nang natira. Nang makita na hindi pa nagigising si Junmo, sinubukan ni Gicheol na gisingin si Junmo. Mabuti na lang, nang hilahin ni Gicheol si Junmo palabas, sumabog ang kotse. Pagkarinig na si Boknam ang gumawa nito, sobrang nagalit si Gicheol. Agad sinabihan ni Gicheol ang mga tauhan niya na hanapin si Boknam.
Hindi lang iyon, nang bumalik si Gicheol sa office, nadiskubre niya na wala na ang lahat ng pera. Mas lalo pang nabaliw si Gicheol. Determinado si Gicheol na hulihin si Boknam at maghiganti. Sa oras na ito, tumawag din ang Japanese side para ipaalam kay Gicheol na may 1 linggo siya para ayusin ang bagay na ito. Samantala, pumunta si Junmo kay Haeryeon at humingi ng tawad dahil hinayaan niyang mangyari ang ganitong bagay. Pero hindi siya sinisi ni Haeryeon, direkta pa nitong pinalakas ang loob ni Junmo. Habang nag-uusap, aksidenteng nabanggit ni Haeryeon ang production base sa China. Dahil dito, napaisip ng matagal si Junmo. Pagkatapos, sinabihan ni Junmo si Haeryeon na bumalik muna sa China sandali. Kapag nahanap ni Junmo ang goods at natapos ang lahat, pwede nang bumalik si Haeryeon. Pagkatapos, agad ni-report ni Junmo ang location ng base sa China sa mga superior niya. Nang matanggap ang balita mula Korea, mabilis ding kumilos ang Chinese police. Sobrang natuwa ang commander dahil malapit na niyang gamitin ang lambat para mahuli ang buong drug ring. Sa kabilang banda, pagkatapos ng ilang panahon na pagkakakulong ng walang sapat na ebidensya, pinalaya si Jong-ryol. Sa oras na ito, ibinigay din ng tauhan kay Jong-ryol ang file ng investigation kay Yoo-jong at naghintay silang dalawa sa harap ng police station. Sa loob, sinisi ni Yoo-jong si Captain Do-hyung dahil hinayaan niya ang matabang pulis na imbestigahan si Junmo. Noong nakaraang araw, pumunta pa ang matabang pulis hanggang sa hometown niya para mangolekta ng ebidensya. Nang marinig iyon, walang choice si Do-hyung kundi puntahan ang matabang pulis. Sinabihan ni Do-hyung ang matabang pulis na tumigil sa pakikialam sa buhay ng iba. Hindi inaasahan, hindi natakot ang matabang pulis, kinutya pa niya si Do-hyung dahil niloloko raw siya ng asawa niya nang hindi niya alam. Lumabas na napagkamalan ng matabang pulis si Do-hyung bilang asawa ni Yoo-jong. Sa labas, nakita ni Jong-ryol at ng mga tauhan niya ang mukha ni Do-hyung. Sa sandaling iyon, inisip din ni Jong-ryol na si Do-hyung ang asawa ni Yoo-jong. Naalala ng mga tauhan na nakilala na nila si Do-hyung sa kung saan. Lumabas na nakilala ng mga tauhan si Do-hyung noong pumunta sila para kumuha ng documents sa notary office. Agad sinabihan ni Jong-ryol ang mga tauhan niya na dalhin siya roon. Nauubos na ang oras at hindi pa rin nahahanap ni Junmo ang goods kaya nagwala siya at minura ang lahat. Kahit si Gicheol ay hindi na rin naging komportable kay Junmo. Diretsong pinalabas ni Gicheol si Junmo para kumalma. Kalaunan, pumunta si Junmo para makita sina Do-hyung at Yoo-jong. Sobrang nag-aalala si Yoo-jong sa asawa niya dahil sobrang stressed na siya ngayon. Pero walang pakialam si Junmo. Sinisi pa ni Junmo si Yoo-jong dahil nakialam siya sa bagay na ito at nawalan siya ng focus. Pagkatapos, tumalikod si Junmo at pinagalitan si Do-hyung. Si Do-hyung ang dahilan kung bakit napunta sina Junmo at ang asawa niya sa sitwasyong ito. Tuluyan nang nababaliw si Junmo at wala na siyang pakialam kahit kanino. Samantala, pumunta si Jong-ryol at ang mga tauhan niya sa notary office. Pinilit ni Jong-ryol ang employee na sabihin ang identity ni Do-hyung. Dahil binantaan, tapat na sinabi ng employee na si Do-hyung ay isang drug police officer. Nang marinig ito, nagdesisyon si Jong-ryol na palabasin si Do-hyung. Sinabihan ni Jong-ryol ang employee na gumawa ng appointment para makipagkita kay Do-hyung. Tinawagan ni Jong-ryol si Junmo para pumunta roon. Nang gabing iyon, pumunta si Do-hyung sa notary office pero nadatnan niyang sobrang dilim. Biglang lumitaw si Jong-ryol mula sa dilim. Sa labas, nilak din ng tauhan ang pinto kaya naiwan ang 2 tao sa loob para maglaban at patayin ang isa't isa. Dahil dito, nabugbog si Do-hyung hanggang mawalan ng malay. Hindi nagtagal, dumating din si Junmo. Nang makita si Do-hyung na mahigpit na nakatali sa upuan, sobrang nagulat si Junmo. Sa oras na ito, inilabas din ni Jong-ryol ang identification papers ni Do-hyung. Nadiskubre rin ni Jong-ryol na iba ang totoong pangalan ni Do-hyung. Wala itong kahit anong koneksyon sa pangalan ng asawa ni Yoo-jong. Inakala ni Jong-ryol na si Junmo ay insider sa gang. Pagkatapos sabihin iyon, bumunot si Jong-ryol ng baril at sinabihan si Junmo na patayin si Do-hyung para patunayan ito. Nang walang ginawa si Junmo, nagpaputok si Jong-ryol. Sa puntong ito, wala nang choice si Junmo kundi atakihin si Jong-ryol. Ganoon na lang, paulit-ulit at walang tigil na sinuntok ni Junmo si Jong-ryol. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis mula sa kung saan at diretsong tinapos ang laban ni na Junmo at Jong-ryol. Pagkatapos noon, dinala ng mga pulis si Jong-ryol sa police station habang nagmadali si Junmo na yakapin si Do-hyung. Sobrang nalungkot si Junmo nang makita niyang nagsakripisyo si Captain Do-hyung. Sa kabilang banda, pupuntahan sana ni Gicheol si Yoo-jong. Pinayuhan ni Yoo-jong si Gicheol na bitawan na ang trabahong ito. Pero diretsong tumanggi si Gicheol. Sinabi ni Gicheol na kailangan niyang matapos ang kasong ito bago siya makapag-retire sa mundo. Sobrang nadismaya dito si Yoo-jong. Biglang nakatanggap si Gicheol ng phone call na may nangyari sa office kaya kailangan niyang magmadaling bumalik. Pero pagdating ni Gicheol, nalaman niya na tinraidor na siya ng lahat ng junior niya. Ang taong nakaupo sa upuan ni Gicheol ay si Boknam. Sobrang natulala dito si Gicheol. Sa sandaling ito, lumitaw ang matabang pulis. Dumating ang matabang pulis para arestuhin si Gicheol dahil sa murder. Lumabas na nakipagsabwatan na pala ang matabang pulis kay Boknam noon pa. Tutulungan ni Boknam ang matabang pulis na alisin si Gicheol at kailangan namang suportahan ng mga pulis ang business ni Boknam sa future. Ganoon na lang, dinala si Gicheol sa police station.
Nagkataon na pumunta si Yui Jong sa office at nasaksihan niya ang lahat. Dahil nag-aalala siya na mahuli si Gicheol at mabigo ang plano ni Junmo, tinawagan ni Yui Jong si Junmo para sabihin ito. Agad nagmaneho si Junmo para iligtas si Gicheol. Hindi nagtagal, naabutan ni Junmo ang police car. Pagkatapos, sinadya ni Junmo na banggain ang harapan ng kotseng may sakay kay Gicheol, kaya matagumpay niyang nailigtas si Gicheol mula sa panganib. Pagkatapos ng pagkamatay ni Do-hyung, iniutos din ng commander ang pag-sweep sa buong gang at inaresto ang lahat ng drug addict sa lugar. Dahil dito, nawala ang lahat ng customer ni Boknam. Kaya napilitan si Boknam na pumunta sa Japan para ibenta ang natitirang drugs. Hindi nagtagal, pumunta rin kay Boknam ang bodyguard ni Haeryeon. Pinilit ng bodyguard si Boknam na ibalik ang goods na ninakaw ni Boknam mula kay Junmo. Nang makita ang seryosong mukha ng bodyguard, nagsimula ring matakot si Boknam. Hiniling ni Boknam na makipagkita kay Haeryeon para maikonekta siya nito sa Japanese side. Nangako si Boknam na papalitan niya si Gicheol sa pag-handle ng goods na ninakaw niya. Hindi inaasahan, pumayag talaga si Haeryeon na makipagkita kay Boknam. Sinuri ni Haeryeon ang goods at kinumpirma na genuine ang mga ito, kaya pumayag siyang ikonekta si Boknam sa Japanese customer. Dahil dito, nag-alala ang bodyguard ni Haeryeon. Naisip ng bodyguard na hindi dapat pagkatiwalaan ni Haeryeon si Boknam. Pero ang totoo, nakikipagsabuatan si Haeryeon kay Junmo para bitagin si Boknam at hanggang niya sa delivery point. Sa kabilang banda, kahit seryosong nasugatan, inimbestigahan pa rin ng matabang pulis ang identity ni Yui Jong. Sa pagkakataong ito, nadiskubre ng matabang pulis ang nakakagulat na katotohanan na sina Yui Jong at Junmo ay mag-asawa. Bukod pa roon, parehong pulis sina Yui Jong at Junmo. Agad pumunta ang matabang pulis para hanapin si Haeryeon at sinabi sa kanya ang katotohanan na pulis si Junmo at asawa ni Junmo si Yui Jong. Dahil dito, pakiramdam ni Haeryeon ay diretsong nahulog siya sa impyerno. Hindi inasahan ni Haeryeon na lolokohin siya ni Junmo mula simula hanggang dulo, pero nagdesisyon pa rin si Haeryeon na tawagan si Junmo para magtanong. Dahil alam ni Junmo na nabuking na ang identity niya, inamin niya ito. Pero ayaw niyang arestuhin si Haeryeon, kaya sinabihan ni Junmo si Haeryeon na umalis ng Korea at pumunta muna sa Hong Kong sandali. Pagkababa ng tawag, pumunta si Haeryeon sa matabang pulis. Habang hindi nakatingin ang matabang pulis, kumilos si Haeryeon para tapusin ang matabang pulis. Nang pumasok ang bodyguard, patay na ang matabang pulis at sobrang takot si Haeryeon dahil hindi pa siya kailanman nakagawa ng ganitong bagay. Sa oras na ito, sinabihan ng bodyguard si Haeryeon na tumakbo muna at hayaan ang bodyguard na asikasuhin ng iba. Kaya kinailangan ni Haeryeon na tumakas ng mag-isa habang puno pa rin ng dugo ang mukha niya. Sa kabilang side, pumunta sina Junmo at Gicheol sa delivery location na may pag-asang maaagaw nila ang goods mula sa traidor na si Boknam sa huling sandali. Pero hindi inaasahan, sa kalagitnaan ng daan, bumunot ng baril si Junmo. Pagkatapos, nilagyan ni Junmo ng posas si Gicheol. Sobrang nagulat dito si Gicheol. Pero hindi kayang arestuhin ni Junmo ang mabuti niyang kaibigan, kaya iniwan niya ang susi. Samantala, matagumpay na na-deliver ni Boknam at ng mga tauhan niya ang goods sa Japanese side. Pero sa sandaling ito, lumitaw si Junmo sa likod. Nang makita na mag-isa si Junmo, balak ni Boknam at hanggang niya napatayin si Junmo. Hindi inaasahan dumating din ang police car sa oras na ito. Doon lang na-realize ng grupo ni Boknam na police officer si Junmo. Pero huli na ang lahat. Hindi nagtagal na aresto ang buong grupo. Si Gicheol naman, dahil iniwan ni Junmo ang susi, ay matagumpay na nakatakas. Ni-raid din ng mga pulis ang base ng Chinese gang. Ganun na lang, isa-isa silang inaresto ng mga pulis at walang pinayagang makatakas. Nahuli rin ng mga pulis ang Japanese boss nang aktong tumatanggap siya ng isang tambak na drug sa kotse. Nalaman din ni Haeryeon na nahuli na ang buong gang at siya lang ang nakatakas. Pero hindi masaya si Haeryeon dahil pagkatapos ng insidenteng ito, nagkaroon ng puso niya ng sugat na hindi nagagaling. Sarado na ang kaso. Binigyan sina Junmo at Yui Jong ng Certificates of Merit dahil sa malaking ambag nila sa kampanya para sugpuin ang transnational drug ring. Pero hindi ganoon kasaya si Junmo gaya ng akala niya. Medals, promotions, certificates of merit, ang mga bagay na dating pinapahalagahan ni Junmo ay ngayon parang panandalian na lang. Dahil sobrang dami na niyang nawala. Nawala ang mga kasama niya, nawala ang brotherhood niya, at kahit ang pagmamahal niya sa asawa niya ay hindi na rin gaya ng dati. Pagbalik ni na Junmo at Yui Jong, nakita nila si Gicheol sa bahay. Hindi matanggap ni Gicheol na tinraidor siya ng 2 taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Inakala niya na pumunta si Gicheol dito para patayin sina Junmo at Yui Jong bilang paghihiganti. Pero ayaw gawin iyon ni Gicheol. Gusto ni Gicheol na tapusin ang sarili niyang buhay para sina Junmo at Yui Jong ay mabuhay sa paghihirap at pagsisisi habang buhay. Pero hindi binigyan ni Junmo ng pagkakataon si Gicheol na gawin iyon. Kaya si Junmo ang unang bumaril. Sa sandaling ito, agad tumakbo si Yui Jong para yakapin si Gicheol. Umiyak si Yui Jong para sa lalaking tunay na nagmahal sa kanya. O baka naantig din si Yui Jong sa sincerity ni Gicheol. Nang makita ang eksenang ito, totoong nadurog ang puso ni Junmo. Mula sa araw na iyon, unti-unting lumayo ang loob ni na Junmo at Yui Jong sa isa't isa. Hindi nagtagal, binisita ni Junmo ang puntod ni Gicheol. Pagkatapos, iniwan ni Junmo ang wedding ring sa kamay niya at umalis.
Sa kaibuturan, itinuturing pa rin ni Junmo si Gicheol bilang mabuting kaibigan. Marahil mula ngayon hanggang sa dulo ng buhay niya, mabubuhay si Junmo sa paghihirap at pagsisisi.